nila, every day na nagkakaroon ng impeachment, magkano ang binabayad? Ginagastos sa gobyerno? 70 million pesos. Tama? Magkano yung charge kay VP Inday? 125 million. Ito, dalawang hearings na 140 na. Sobra na doon. Eh kung hinintay mo na lang ba, no? Final mo na yung kaso. Yan yung sinasabi niyong paglulustay niya. Final niyo na sa ombudsman. Yes. Okay? Pagkababa niya sa pwesto, diretsuhin yung imbestigahan. Actually, hanggang ngayon, pwede namang imbestigahan. Hindi lang yan uusad kasi nga nakaupo pa. Correct. But, the prescription period, yung mapapaso ba yung krimen, hindi na siya mapapaso kasi final mo na. So, antayin mo na lang niya. Parang sinasabi na iba, antayin niya na lang si Marcos matapos yung kanyang termino. Di antayin niya na rin si VP. Ang importante, final niya na yung kaso. Correct. Let her be accountable in the proper forum, pero hindi ngayon na gumagastos kayo ng 70 million a day for a 125 million na sinasabi niyong nilustay niya na actually galing din naman yan sa pondo ng presidente. It doesn't make sense, no? Yung 140 million, sana marami ng natulungang mga nakaratay ngayon sa ospital. Yung lindol. Yung mga lindol, which reminds me, Yes. Kong Sherlyn Banyas, Jensan, na lindol, magkano binigay? 100 million. Naga City, para lang dun sa Coliseum, 500 million. That is the reason why, mga kababayan, no? Please, May imbalance talaga. may imbalance talaga. So, ang maraming usaping political, but at the end of the day, all I'm saying is, yung sinasabi ni Ka Joy and Cabo, masakit makita na fragmented ang bansa. Totoo yan kasi mas maraming nangangailangan ngayon ng tulong. Pero inuumpisahan natin dito sa impeachment na hindi ko naman maintindihan dito sa ating mga kongresista bakit kailangang ituloy. Pwede naman sa House of, yung account, Committee on Accounts nila, no? Yeah. Meron yun eh. Pwede naman nilang suriin and then sila mag-file sila ng kaso sa ombudsman. Exactly. Pagbaba ni VP, okay? O hindi na yung kaso. She will be held accountable. Hindi ba? Bakit kailangan madaliin? Yun ang punto ko na mas maraming nangangailangan ngayon ng pondo ng bayan. Say nakakasaya pero parang magtataka ka, kailangan ba talaga yan gastusin na ganyang kalaki? Yung taxpayers' money, imbis na mapunta, so yun nga, sa pagpapatayo ng mga infrastructure at saka magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Kasi nakikinabang lang dyan sa 25 million per day na yan, yung Senado. Diba? Kasi yung sweldo, yung mga ginagastos dyan during the hearing, sino lang ang nandyan? So, konti lang ang nakikinabang sa perang yun na 25 million per day. Nga komunikasyon via Zoom ngayong umaga, si Ma'am Cora Guidote, isa pong ekonomista at investor relations specialist. Ma'am Cora, magandang umaga po sa inyo. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning, Jade at Atmar. Natutulog pa ba kayo? Opo, nakakatulog naman po, Ma'am Cora. Pero ito, balik bansa na itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos nga ang kanyang 3 araw na working visit dyan po sa Singapore. Ano ho ba? Gaano ba kahalaga? O ano bang kahalagahan itong working visit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan sa Singapore, Ma'am Cora? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga biyahe niya. Kasi puro commitments lang nakukuha niya, wala naman talagang pumapasok na talagang investments, no? Maganda na bumabiyahe siya, pero hindi ko alam kung magkano ginagastos niya dyan kasi laging malaki ang delegation niya, no? So, maraming taxpayers money ang nagagamit para sa mga biyaheng ganyan. Pero, ang nakita natin nung isang taon, bumagsak pa rin ang foreign direct investments. So, wala pa rin talagang masyadong pumasok na kapital para mabigyan ng trabaho ang ating mga mamamayan. At nakita rin yan dahil tumataas ang unemployment rate. Kaya, as of May, unemployment rate ay 2.4% at was it 2.4, 2.8% mga ganyan. So, mga 2.4 million Filipinos pa rin ang walang trabaho hanggang ngayon.
Opo, ayon sa Pangulo, Ma'am Cora, napagkasunduan nila ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong na palawakin yung bilateral trade, kooperasyon sa artificial intelligence, yung sa kalusugan naman po at sa social development. Gaano pa kahalaga itong bilateral trade na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore? Bago niyan, ko-correct ko lang yung inflation rate, no? 4.8% pala. Opo. Ganyan. Anyway, so, alam mo, maski gaano karaming incentives ang ibigay ng gobyerno, ang talagang ugat ng kawalan ng tiwala ng mga negosyante dito sa Pilipinas ay ang corruption o katiwalian. Ano? Kasi napakalaki talaga nung leakage na nangyari the past years. No? So tapos walang napapanagot hanggang ngayon. So kumbaga, in terms of good governance, yung signals na pinapakita nila hindi malakas. So maski anong klaseng incentives ang ibigay nila hanggat hindi na napupuksa. Tama ba? Hanggang hindi napupuksa ang katiwalian. Kasi from top yan hanggang barangay level, no? Matindi. Hindi mabibigyan ng talagang incentive ang mga foreign investors na talagang pumunta dito ng malakihan. Maaaring yung iba, mataas ang risk nila, ang risk tolerance nila for political risk, no? Kasi political risk ito eh. Isa pang worry ay ang succession issue, no? Kasi kagaya ngayon, nagkakaroon ng impeachment, no? Impeachment trial sa ating VP. At alam naman natin na ang pinakamalakas na kandidato, kasi in-announce na niya na magkakandidato siya sa 2028. Siya yung pinakamalakas ngayon, pero gusto siyang tanggalin, ano? Kasi pag na-impeach siya, hindi siya pwedeng tumakbo ulit. Yun ang pagkakaintindi ko, no? Opo. So, gusto siyang tanggalin sa political scene. So, isa pa yung concern kasi yung succession issue hindi malinaw ngayon. So, kung ma-impeach siya, hindi na siya makakatakbo. So, sino yung susunod? Kasi ang lahat ng mga iba pang parang nagsasabi na gusto nilang tumakbo, mabababa ang mga ratings, no? At isa pa, ang trust rating ni Presidente ay -27. So, kung maski mag-endorse siya ng mga successor, hindi tatanggapin ng karamihan na Pilipino yung kanyang i-endorse. So, yan ang isa sa pinaka-concern ngayon, yung succession issue. Kaya mataas pa rin ang political risk. Kaya mahirap pa rin na magtiwala ang mga investors dito sa Pilipinas dahil dyan. Opo. Pero Ma'am Cora, usually ba kapag ang marami pong mga investment pledges, ilang porsyento po usually yung pumapasok ng mga investment pledges na-realize itong from this investment pledges mula sa biyahe ng Pangulo, mula pa siguro sa simula hanggang ngayon? You mean simula ni Presidente Bongbong? Yes po. Parang bumababa yung commitment, yung actual investments. Kasi maring nagko-commit sila pero yung realization, yung mga realized investments, hindi ganun, kumbaga bumababa at nakikita yan sa yung foreign direct investments na minomonitor ng Bangko Sentral. Kaya nga, January to April yata, down by 17%. Di ba? Yung foreign direct investments. Kahit na sinasabi niya, nag-pledge ang Japan, nag-pledge ang US, or whatever, pero hindi yan nare-realize. Kasi pledge lang yun eh. Ang katotohanan kasi, apart from political risk, pag nandito na sila, minsan mabagal ang pagbibigay ng permits, tapos kailangan na may mga padulas, no? Depende kung anong barangay ang papasukin mo kasi hindi lahat ng LGUs matino. In fact, mabibilang mo lang talaga yung matitinong LGUs, di ba? So, pag nandun na sila sa ground level, minsan nabubulilyaso kasi nga nandiyan ang corruption, nandiyan ang mabagal ang pag-release ng permits. O kaya if ever may permits na hindi pa rin natutuloy kasi may additional requirements. Yung kumbaga yung bureaucratic red tape ay napaka
talamak sa buong Pilipinas yan. Opo, opo. At syempre, ano bang tawag mo doon sa mga pahayag ng Pangulo, reports ng Malacanang na dahil dito sa pagbisita, itong working visit ng Pangulo, maraming trabaho ang mabubuo, parang ganun po yung pinapakita sa ating mga kababayan. Ilang beses ko nang sinabi na mahilig mambudol ang presidente natin. Sasabihin niya yung gustong marinig ng mga tao, di ba? Sinasabi niya, tataas ang GDP ng 6%, 2.8% lang ngayon. Ang bigas babagsak to 20 pesos per kilo. Never bumagsak yan on a nationwide scale. Kasi talagang hindi pwede, no? Talagang babaratin mo naman yung mga farmers na mawawala naman ng kabuhayan. Marami siyang mga sinasabi, kagaya niya, yung mga pledges na hindi naman nangyayari kasi yung foreign direct investments, bagsak pa rin. Ang unemployment, tumataas. Underemployment, mataas. So, tapos inflation mo 6.8%, pinakamataas sa Asia, ang kuryente pinakamataas sa Asia. So nasaan manggagaling yung kumpiyansa, 'di ba? So kaya ang hirap paniwalaan maski anong sabihin niya ngayon kasi marami sa sinasabi niya hindi nagkakatotoo. Opo, at meron ding bagong anunsyo na ito ngang palalawakin pa yung pamimigay ng cash assistance sa ilalim nga ng Uplift program, Ma'am Cora. Ang sinasabi po ng mga advisor ng Pangulo, nasa upper middle income na tayo. Pero ano bang ibig sabihin nito? Na ito yung pamimigay ng mga ayuda ay pinapalawak pa kung upper middle income na ang ating bansa? Hindi nga ayuda ang kailangan trabaho. Dapat magbigay sila ng trabaho. So kumbaga, dapat yung perang yan, imbis na karamihan dyan gamitin sa ayuda, maggawa sila ng mga investments, no? Kunwari, infrastructure investments, para magkaroon ng trabaho yung mga tao. Kasi ang infrastructure, maraming ine-employ yan Kunwari, yung railway system na nilipat yung pera, imbis na ituloy yung railway project at saka yung yung subway, yung subway project dito sa Luzon, yung railway project sa Mindanao, Vismin yun. So, hindi nila tinuloy, linipat yung pera para pambigay ng ayuda. Parang mali naman yata yun kasi ang mangyayari, imbis na masustain yung income, di ba? Kasi pag trabaho binigay mo, tatagal yung pera kasi every month may nakukuha yung mga empleyado. Kung ayuda, 1-2 buwan, ubus na yan. So, malaking aksaya yan ng government funds. Kumbaga, okay, you're giving it to the people, pero hindi productive yung perang yun. Kasi, unang-una, yung ayuda, after 2 months, wala na. Tapos, yung project, hindi natutuloy, which is supposed to serve the interest of the general public, diba? So, parang nasasayang talaga yung taxes na binabayad natin. Kasi pang maiksing panahon lang yung sineserbisyo niya imbis na pang matagalan. Opo, yung problema nga walang mag-i-invest, walang mga infrastructure projects tayo ngayon. Kaya wala tayong trabaho. Yeah. Ma'am Cora. At isa pa sa ayuda, napakataas ng leakage dyan. Di ba sinabi dati ni Mayor yung sa Baguio? Magalong. Mayor sabi- Magalong. Mayor Magalong, sabi niya, di ba, may 30-30 scheme, may 777 scheme, ganyan. Kasi yung leakage, kumbaga, bago dumating sa mga tao, nabibigyan yung congressman, nabibigyan yung barangay chairman. So yun, marami na ikinabang bago dumating sa tao mismo. Kaya hindi malawakan talaga ang natutulungan niyang mga ayudang yan. Opo. Ma'am Cora, bago ko lang ipasa kay partner Admar, issue ho ba sa inyo yung paglalabas ng bansa, yung timing, issue sa inyo yung timing ng paglalabas ng bansa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., itong pagdedeklara ng mga cash assistance at dagdag sa sahod na may kaugnayan dito sa darating po niyang State of the Nation address, Ma'am Cora? Maaari, may posibilidad na gano'n kasi alam niyang negative ang kanyang net trust rating at negative din ang kanyang net approval or satisfaction rating. So bago mag-SONA, kailangan niya mag-double time para mapa-improve ang kanyang imahe. Pero
kung ganun kalalim yung pinanggagalingan, medyo mahihirapan na siya kasi nang una wala ngang trabaho yung mga tao. So kung kumakalamang tiyan mo, paano mo papalitan ang pananaw mo sa pamahalaan ngayon? Ma'am Cora, magandang umaga, si Admar po ito. Di ko lang alam kung Hi, napag-aralan niyo po yung panibagong kontrobersya na babasa natin sa social media, yung Paxilica, na maraming mga offer, maraming mga naririnig tayong magaganda daw na may dudulot sa ating bansa. Kaso may mga katanungan doon sa transparency, baka sa kabuuan, lugi tayo, lalo na resources ng Pilipinas ang gagamitin. Balita, yan ba yung sa yung sa Clark? Opo. Oh, balita ko diyan na yung sa mga sources ko, walang nagbibigay ng proposal. Kasi nga magulo yung policies, no? So hindi nila maintindihan kung anong gusto ng gobyerno at saka ng Clark Development Corporation. So parang yung mga gustong pumunta doon, maatras. So yan ang balita ko. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero yun nga, malakas ang pagdududa ng mga tao ngayon dyan sa sinasabing proyektong yan.